Di tayo magtaka kung bakit grabe talaga ang kanilang banat, grabe talaga ang kanilang tuligsa. Bakit? Una, kahit si Father Darwin, binanatan din. Madaramdaman mo talaga ang galit sa simbahang Katoliko at sa mga nasa simbahang Katoliko. O ang paring Sigitgano ay sa demonyo. Bakit ko sinabing mandaraya ka? Ang dami mong kasinungalingang ginagawa. Yun. Daming mga kasinungalingang ginagawa daw at banat din sinita sa akin. Palagay ko ito si Wendell Calimong wala nang pag-asa ito. Pero hindi ko naman hinahatulan to. Kasi halatang halata, kitang-kita yung kanyang pagdaraya. Yun. Grabe ang mga atake nila, personal na. Sinagot lang natin mga kapatid yung nauna nilang banat sa pananampalatayang Katoliko. At kung sasagutin natin, yon. Ating tatalakayin ang dahilan kung bakit ang grupo ng INC, Iglesia ni Cristo, talagang matindi ang kanilang galit sa simbahang Katoliko. Katoliko ang palaging binanatan nila. Bakit? Dahil kahit yung founder nila na si Felix Manalo, noon pa man, imagine, sa propaganda ni Felix Manalo, pinatunayan daw sa paring Katoliko na ang Katoliko ay sa demonyo. Kaya kung meron man tayong kunting common sense, maniniwala kaya kayo? Pari pang Katoliko, pinatunayan na ang Katoliko'y sa demonyo. Pakinggan ninyo, audio ni Felix Manalo, ang founder ng INC. Kung ganito, alin ang tahanan ng demonyo? Iglesia Katolika. Sino nagsabi? Sila Juan Trindad, sina Cardinal Gibang? Sino nagtuturo ng aral ng demonyo? Iglesia Katolika. Ano ang aral ng demonyo? Bawal na mag-asawa. Yan. Sila si Father Juan Trinidad daw, si Cardinal Gibbons, nagsabi na ang Katoliko'y aral ng demonyo. O so kung yung mga inosinteng Katoliko, mga kapatid, mapauo talaga nitong propaganda nila ni Mr. Felix Manalo sa Iglesia ni Cristong 1914, mga kapatid. Kaya di tayo magtaka kung bakit grabe talaga ang kanilang banat, grabe talaga ang kanilang tuligsa. Bakit? Una, kahit si Father Darwin, binanatan din. Madaramdaman mo talaga ang parang galit sa simbahang Katoliko at sa mga nasa simbahang Katoliko. O ang paring Sigitgano ay sa demonyo. Bakit ko sinabing mandaraya ka? Ang dami mong kasinungalingang ginagawa. Yun. Daming mga kasinungalingang ginagawa daw at banat din sinita sa akin. Palagay ko ito si Wendell Calimong wala nang pag-asa ito. Pero hindi ko naman hinahatulan to. Kasi halatang halata, kitang-kita yung kanyang pagdaraya. Yun. Grabe ang mga atake nila, personal na. Sinagot lang natin mga kapatid yung nauna nilang banat sa pananampalatayang Katoliko. At kung sasagutin natin, yon, personal attack na. Isa sa mga paulit-ulit na banat ng mga INC sa pananampalatayang Katoliko, mga kapatid, na ang Katoliko'y sa demonyo. Bakit sa demonyo? Una, ginagamit nila yung mabasa sa unang Timoteo kapitulo. Ito po ang ginagamit nila palagi. Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Kaya ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos.
ganitong nakasulat sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talatang 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sa mga Yan. Ang palaging ginagamit nila ginawang kapital para makahikayat sa mga inosente. Unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1, ituloy nila sa 3 dahil may mabasang humihiwalay sa pananampalataya. At para maka-establish ng doubt, mga kapatid, na mali ang silibasi ng simbahang Katoliko, ay kumukuha din sila ng mga talata sa Biblia na patunayan. Una, sa Biblia, ang mga obispo daw may asawa. Kaya bakit ang Katoliko walang asawa ang mga obispo? Isa-isahin natin ito. Paano naman po ang mga obispo sa unang iglesia? Sila po ba'y pinagbawalang mag-asawa? Pakinggan natin ang pahayag pa rin ng mga apostol dito po sa unang Timoteo 3:1 hanggang 4, ganito ang ating maririnig. Tapat ang pasabi kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo, hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi, namamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Dito po sa mga talatang binasa natin, inisa-isa ni Apostol Pablo ang dapat na maging katangian ng isang obispo sa tunay na iglesia. Ang sabi rito, dapat ng obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, dapat anyang namamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan. Ano po ang ipinakikita lamang dito? Mga kaibigan ng mga obispo sa unang iglesia ay mga taong may asawa. Una, ang ginamit nila na talata na ang mga obispo sa unang iglesia ay may asawa, wala po tayong tutol, mga kapatid. Bakit? Dahil sa palagi nilang paggamit sa aklat na siya ang inyong pakinggan, ang aral Katoliko at ang pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbon sa pahina 396, meron silang iniwasan. Ang iniwasan nila ay ito ang nakasulat, kung pansinin ninyo mga mahal na kapatid, ang nakasulat ng mga unang araw ng iglesia. Dahil sa kadalangan ng mga may bukasyon sa hanay ng mga walang asawa, ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapari. Datapuat, sila'y inuutosang na mamuhay ng hiwalay sa kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan, gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. Iyon ang inawasan nila para sabihin nila na mula pa sa early Christians, ang celibacy ay practice na. Una, optional ang celibacy noon. Pero ang tanong, bakit po ba mabasa na unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 2 na noong unang panahon ng mga Kristyanismo, ang obispo kailangang merong isang asawa? Dahil ulitin ko, optional noon ang vow of celibacy, yung di pag-aasawa. Kaya may mga obispo at pare noon, kahit ngayon sa mga pare sa Eastern churches, na may asawa.
Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earl John Mula. Sa Kristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.